pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Ilang barangay officials sa Iloilo City sinampahan ng reklamo ng Department of Social Welfare and Development sa Office of the Ombudsman. House Bill 6771, an act defining and prohibiting the establishment and perpetuation of political dynasties to promote equitable political participation, by Representative D. Faustino and Marcos. The Committee on Suffrage and Electoral Reform. Panukalang batas kontra political dynasties, inihain na ni Speaker Faustino Bojidi III at House Majority Leader Sandro Marcos. The Commission will continue with its hearing and investigation, hearing in particular, on up to December 15. Independent Commission for Infrastructure. Magpapatuloy ang trabaho hanggat hindi binubuwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We cannot anymore, elicit much information. So, isang consideration, yun, wrap up lang. Kapalaran ng Flood Control Anomaly Investigation, pinag-iisipan na ng Senate Blue Ribbon Committee. DOJ muling magsasagawa ng preliminary investigation kaugnay ng missing Sabongero case na nangyari sa Manila Arena. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi tuloy bukas ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 proposed national budget. Sa halip, isasagawa na ito sa Sabado, December 13. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, nais nilang masiguro na maayos nilang napag-aralan ito bago talakayin. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian, humingi pa ng sapat na panahon ang technical teams ng 2 kapulungan ng Kongreso para buuin ang detalye ng matrix at i-reconcile ang conflicting provisions and amounts. Sinampahan ng reklamo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Office of the Ombudsman ang ilang mga barangay officials sa Iloilo. Kaugnay ito ng sumbong ng kanilang mga beneficiaries na kinukuha umano ng mga ito ang ayudang dapat ay kanilang tinatanggap. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Mas malaki pa ang naibubulsa ng mga umano'y tiwaling opisyal kaysa sa mismong natatanggap na ayuda ng mga nangangailangan. Ito ang napag-alaman ng Department of Social Welfare and Development sa isinagawang on-site at fact-finding investigation kasunod ng sumbong ng 14 na mga benepisyaryo ng kanilang assistance to individuals in crisis situations o AICS program sa Iloilo. Ayon sa mga complainant, simula pa noong kasagsagan ng pandemya ay nabibiktima na sila ng ganitong modus operandi. Matapos nilang makatanggap ng ayuda, pupuntahan sila sa bahay ng mga opisyal ng barangay, tatakutin at saka babawiin ng pera. Pero mas lumala umano ngayon dahil lumaki pa ang kinakaltas sa dapat nilang matanggap na ayuda. Sa 10,000 cash assistance, 1,000 hanggang 2,000 na lamang ang natitira sa mga benepisyaryo na nakalaan sana para sa kanilang medical at burial assistance. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan, kami naman. Pag nirefer sa amin, hindi naman porket binigay sa amin yung listahan, susunod na kami, susuriin rin namin yon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, 14 na individual ang kanilang inirereklamo sa Ombudsman na kinabibilangan ng barangay captain,
kagawad, treasurer at iba pang appointed officials sa Haro at Arevalo, Iloilo. Nahaharap ang mga ito sa mga reklamo dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct, abuse of authority at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Bukod sa mga reklamong isinumite ng DSWD sa Office of the Ombudsman, umaasa rin ang ahensya na mapapatawan rin ang mga opisyal na ito ng preventive suspension. Depending on the evaluation, no, it can span between 1 to 6 months. 6 months being the maximum already for preventive suspension. Note that preventive suspension is not a penalty that is meted out for the behavior, but preventive suspension is just a remedy para hindi po makigulo or hindi siya makakapag-interfere sa aming investigation. Ayon pa sa tagapagsalita ng Ombudsman, iimbestigahan nila at padadaanin ito sa tamang proseso ng administrative adjudication at evaluation. Sa ngayon, itinigil muna ang AX cash payout sa Iloilo dahil sa talamak na katiwalian sa pagbibigay ng ayuda at planong ibalik na lamang muli sa darating na January 2026. Marami kaming nakausap pero marami ring umatras pero marami pa rin yung natira because it was so widespread, wide scale, may natira na mga complainants. Sa pahayag na inilabas ni Iloilo Lone District Representative Julian Baronda, suportado nito ang pagpapanagot sa mga inirereklamong barangay official. Hinikayat rin ang iba pang nabiktima sa Iloilo na huwag matakot magsumbong sa tanggapan ng DSWD sa kanilang rehiyon. Samantala, tinulungan muli ng DSWD ang mga nabiktimang benepisyaryo at muling pinadaan sa assessment upang matukoy kung ano-anong assistance ang kanilang kinakailangan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan. Nakakaluha ang taas ng presyo ng sibuyas ngayon. Kaya ang Department of Agriculture naktakda na ng ceiling kung magkano pwedeng ibenta ito. May apela naman ang mga retailer sa supplier para makasunod sila sa itinakdang maximum suggested retail price. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Isa naman para masunod namin yung sinasabi nilang SRP, babaan nila. Mahal ang kuha namin po. Hindi namin masusunod yung sinasabi nilang SRP, 150 ang isang kilo. Dapat magmula sa mga supplier ang pagbaba ng presyo ng sibuyas bago ito maramdaman ng consumer. Ayon sa ilang retailer, para masunod nila ang itinakdang maximum suggested retail price, kailangan maunang magbigay daan ng pinanggagalingan nito. Kahapon, inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na itinakda na sa 150 pesos kada kilo ang bagong MSRP ng imported red onion. Mas mataas mula sa dating presyong 120 pesos kada kilo. Ang puti o dilaw na sibuyas naman mananatili sa 120 pesos ang kada kilo. We're adjusting para kung ano lang yung reality, no? As I said, this is MSRP, still a maximum suggested. So, kung may mga mas mataas sa bagong presyo na 150, I think yung consuming public should call out the attention of the seller. Subalit ayon sa ilang retailer, gaya ni Josefina Teves, sa ngayon ay hindi pa nila kayang makasunod dito. Kung mababa, mas susunod namin. Kung halimbawa, bigay nila ng may ibibigay namin ng 150. Hindi namin kayang ibigay ng 150 po yan. Kasi ang mahal pa ng kuha namin. Ang kuha namin isang bag, mahal din. May reject pa po yun. Halos 2 kilo ang reject. Paano namin mabebenta po yun? Kaya talo rin ho kami. Kaganyan, bulok na o pabulok na. Wala kaming kita ho dyan. Ayon sa ilan pang retailer, nakadepende sa pasa ng supplier ang maitatakda nilang presyo sa merkado. Si Ronnie Encomienda, sinabing kaya pang makasunod sa 120 at 150 pesos na MSRP, pero pwede naman po. Kasi ang ano dyan, kung malaking sibuyas, pwede natin ibigay na 150 kahit 140, pwede ito eh. Pero yung maliit niyan, hindi pwede 180. Yung local naman, hindi pwede ibigay ng ganun sinasabi nyo 150. Ang local, ang pungunan 250 na. Local pa lang yun, yung ganito kalaki. Pero pag malaki yung sibuyas, pwede naman 150. Ganito kalalaki yung imported na pula at puting sibuyas na makikita natin ngayon sa mga pamilihan. Kung kikiluhin ng mga ito, 4 na piraso papatak sa 1 kilo. Pero sa madalas sa pagkakataon, ayon sa mga retailer, hindi tinatangkilik masyado ng mga mamimili yung ganito kalalaki na mga sibuyas dahil sa madalas sa pagkakataon, kung panggisa-gisa lang naman, itong mga maliliit ang kadalasang hinahanap ng mga mamimili.
Nilinaw naman ng Department of Agriculture na hindi lahat ng maliit na size ng sibuyas ay locally produced. Meron nila na kahit maliliit ay imported. Yun nga ang problema natin ngayon, nakikita namin sa palengke. Linelabel ng ating mga retailers na local onion yan to justify a higher price. Pero actually, 90% of the chance is imported yan. Kung yung onion na maliliit ngayon, kasi ang akala natin noong unang malalaking onion yung imported. Right. Kasi maliliit local. Yes. Pero ngayon, yung maliliit na onion na pulang-pula, imported yan. Yung maliliit na onion na medyo maputla na pula ng konti, yun ang local. Target ng DA na magpatupad ng bagong labeling rules upang maging gabay sa mamimili at maiwasan ang pagdeklara ng imported na sibuyas bilang lokal na nagdudulot ng mataas na presyo nito sa merkado. Binigyang diin ng ahensya na anumang imported na pulang sibuyas kahit malaki o maliit sa size ay dapat sumunod sa ibinabang 150 pesos per kilo na MSRP. Tiniyak din ng ahensya na makikipagtulungan ng mga producer at supplier upang huwag mahirapan ng mga retailer sa pagsunod dito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iisipan na ng Senate Blue Ribbon Committee na tapusin na ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson, binubuo na rin ang partial committee report para rito. Kinumpirma naman ni Senate President Vicente Soto III na mananatili sa Senado ang mga personalidad na kanilang na-contempt kahit na holidays. Ito ang balita ni Asher Carapan Jr. Kasi yung iba naka-file na sa korte, so bound na kami ng sub judice rule. We cannot anymore, elicit much information. So isang consideration yun, bakit i-wrap up lang. Malaki na ang naibahagi ng Senado sa mga hakbang ng gobyerno laban sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang paniniwala ni Senator Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos ito ng mahigit kumulang 4 na buwang mga pagdinig ng komite kaugnay ng mga katiwalian sa mga naturang proyekto. Kaya plano nang tapusin ng komite ang kanilang investigasyon sa issue. Inatasan na rin ni Lacson ng Blue Ribbon Committee na balangkasin ang partial report ng kanilang investigasyon. Pag nakompleto na yung partial committee report and kung mag-wrap up na, the committee report na talaga. And then we'll be submitting recommendations. Kasi remember, dalawa naman yung aspeto ng mandate. In the EWC station, isa naman investigation. Pag investigation, pwede mag-file ng o mag-recommend ng filing charges, which we already did actually initially. Yung ibang information na kuha namin, naipasa na namin sa ICI, ipasa namin sa DOJ. Para naman sa mga napatawan ng contempt order ng Blue Ribbon, kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na nananatili ang mga ito sa detention facility ng Senado. Kabilang sa mga nakadetine sa Senado ay ang mga dating engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. Habang ang dating Subic Port Executive na si Juan Jose San Andres ay nakontempt din kasabay ng pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Paliwanag ni Soto, kung mayroong mag-issue ng warrant laban sa kanila ay isusurrender sila ng Senado. Wala, dito pa sila hanggat hindi tapos yung Blue Ribbon na hearing. Hanggang bagong taon, sir? Hanggang New Year, sir? Hanggang June of 2020. Sir, sabi ni... Kasi yun ang sinasabi ng Supreme Court na contempt namin ay hanggang matapos lang yung Congress committee report or yung Congress na yun. Asher Carapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ng Sandigan Bayan bilang fugitives from justice sa mga nagtatago sa batas si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at 3 pang iba pa.
Sa isang resolusyon na may petsang December 10, sinabi ng Anti-Graft Court na nakapag-establish ang Ombudsman prosecutors ng pattern of non-compliance o hindi pagsunod na nagpapakita ng layunin na umiwas sa pag-uusig ang kampo ni Ko. Bukod dito, batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division, pinapakansila na rin ang pasaporte nila sa Department of Foreign Affairs. Bukod kay Ko, kasama sa itinuturing na ngayong fugitive, sina Aderma Angeli Alcazar, Chairman at Presidente ng Sunwest Corporation, Cesar Benaventura, Treasurer ng kumpanya, at Noel Cao na miyembro rin ng naturang construction company. Kapwa kabilang sa kilalang political family sina House Speaker Faustino Bogie-D III at Congressman Sandro Marcos. Gayunman, hindi sila nagdalawang isip na maghain ng panukalang batas kontra political dynasties. Ito ang balita ni Rosalie Cos. House Bill 6771, an act defining and prohibiting the establishment and perpetuation of political dynasties to promote equitable political participation by Representative D. Faustino and Marcos. The Committee on Suffrage and Electoral Reform. Panukalang magbibigay definisyon at magbabawal sa pamayani ng political dynasties. Ito ang House Bill No. 6771 na inihain ni House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bogie-D III at Presidential Son House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Na-i-refer na ito sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, araw ng Miyerkules, December 10. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang 4 na kritikal na panukalang batas, kabila na ang anti-political dynasty. Sa ilalim ng panukala ni D at Marcos, bawal ang sabay na humawak ng elective position ang magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo ang magulang, anak, lolo, lola, kapatid, tiyahin, tiyuhin, pamangkin, apo sa tuhod, lolo't lola sa talampakan, pinsan at apo sa pamangkin, asawa, biyanan, manugang, lolo't lola ng asawa, bayaw, bilas at asawa ng apo, pamangkin ng asawa, asawa ng apo sa tuhod ng isang nakaupong opisyal sa national level. Gayun din, hindi pwedeng sabay na umupo sa legislative district, provincial government, city o municipal government at barangay ang magkakamag-anak. Pero ang isang political scientist na si Professor Julio Tihanki may nakikitang butas sa naturang panukalang batas na ito. Bagamat sa unang basa, makikita natin na hanggang 4th degree of consanguinity ang minumungkahi nitong batas na ito, ang aking nakikita ay may kakulangan ito dahil hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo. No? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretsyo na no to members of the same family within the 4th degree can run and hold office. No? Dito, ang kanilang version ay if a person, no? Ang kanilang definition. No? So, hindi malinaw kung ilan, no? At kung paano. No? Tapos, ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag ng kanilang listahan ng bawal tumakbo ay ayon sa teritoryo or hierarchical territory, no, national, sa local, no, whether provincial, municipal, city or barangay, no. Kaya lang, no, hindi maliwanag paano kung may overlapping constituency, no. Halimbawa, hindi ka nga tumakbo sa isang distrito, bilang kongresista, tatakbo ka naman doon sa ibang distrito, sa ibang probinsya, or sa ibang jurisdiction. No? So, kailangan linawin ito, kung hindi, iisipin ng mamamayan at mga nagmamasid na ito'y mga loophole. At ito ay, again, no, isang malaking pagpapanggap lamang na merong tinutulak na anti-political dynasty, pero ito ay malamya at hindi malinaw at lalong magpapalakas sa mga dinastiya.
Si House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may akda rin ng isang anti-political dynasty bill, handa namang makipagkompromiso na hanggang 2 lang dapat na magkamag-anak ang payagang sabay na maupo sa elective positions. Challenges dyan, 80% yata, 70-80% ng mga members of Congress are connected to political dynasties. Ngayon, ang sa akin naman, para lang maipasa ito, at least mabawasan yung taba ng political dynasties. Kasi natandaan ko, noong 2015 ay nakapasa ito sa committee level, yung anti-political dynasty bill na aking iniakda. At noong una, ayaw nila pumayag dahil isa lang bawat pamilya. Pero nung nag-compromise ako, 2 kada pamilya, pumayag sila. So ngayon, I'm willing to compromise again, 2 per family, mabawasan lang yung mga matatabang political dynasties. Plano na ring maghain ng petisyon sa Korte Suprema ni Congressman Erice para pilitin ng Kongresong gawin ang mandato nitong magpasa ng batas kontra political dynasties gaya ng itinatakda ng saligang batas. Ito ay bago ang mga paghahanda para sa 2028 national elections. Pero binigyang diin naman ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, isang tunay na anti-political dynasty law ang kailangan ng Pilipinas, hindi thin, fat o diet dynasty. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, January 2026 na planong umpisahan ng pagtalakay ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa mga panukalang batas kontra political dynasties. Chairperson ng naturang House panel ang kongresista. So by January, I guess, that would be 3rd week of January ang schedule natin para mag-start na tayo ng preliminary na discussion on the anti-political dynasty, and we will consolidate all the various versions of this bill. Naniniwala si political science Professor Tihanki na pambihirang pagkakataon ito ngayon para i-pressure ng mga mamamayan ang pamahalaan na magpasa ng isang tunay na batas kontra political dynasty, 4 na dekada matapos itakda ng saligang batas. Sa gitna ito ng malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, higit 10 panukalang batas na ang inihain kontra political dynasty sa Kamara. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mamumuhunan at negosyante ang patuloy na suporta ng gobyerno upang maging mas maayos ang industriya ng pagnenegosyo sa bansa. Subalit ayon kay Pangulong Marcos, isa sa mga pangunahing hamon pa rin ngayon ang paghahanap ng trabaho na aakma sa kakayahan ng isang aplikante. Ito ang balita ni Nelmo Ribuhok. Be assured, this administration will continue to create a fair, transparent, and enabling business environment, one that encourages both local and foreign investments and rewards persistence with progress. Walang patid ang pagtatrabaho ng administrasyon upang makalikha ng patas, transparent at madaling proseso ng pagnenegosyo sa bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng job seekers at negosyante sa Job Fair Plus Skills eHub sa Pasay City kanina. Ayon kay PBBM, mahalaga ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor na napatunayan na anyang epektibo sa national development. Partikular na pagdating sa paglikha ng trabaho, pagbibigay ng skills training at pagsuporta sa mga manggagawang Pilipino at negosyante. Kaya po nandito tayo ngayon upang gawing mas madali, abot kamay at makabuluhan ang pagkakataong maghanap ng trabaho, madagdagan ang kasanayan at magsimula ang kabuhayan. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking hamon pa rin sa ngayon ang paghahanap ng trabaho na aakma sa kakayahan ng isang aplikante. In these times, when many Filipinos are having a hard time finding employment that matches their skills, their interests, and their aspirations, we all recognize that this is our responsibility to ensure that assistance is something that meets them wherever they are. Para kay Eurico Bernas na isang aplikante, malaking tulong sa kanila ang programa na ito ng gobyerno na mas pinadali ang paghahanap ng trabaho at pag-access sa bagong skills.
Malaking tulong po kasi po hindi ko na po kailangan maghanap ng iba't iba pong work po kasi nasa isang lugar na lang po siya. Hinimok ng Pangulo ang mga job seeker na samantalahin ang oportunidad na ito. Ipinaalala rin niya na mabilis na nagbabago ang job market at ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan ay makatutulong upang manatiling competitive sa anumang larangan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Brisbane, Australia. Kinumpiska ng Estados Unidos ang isang malaking oil tanker na patungong Cuba mula Venezuela ayon mismo kay US President Donald Trump. Ang hakbang na ito ay lalong nagpainit ng tensyon sa pagitan ng Washington at Caracas. Ayon sa White House, ibebenta ang nasabing kargamentong langis sa mga Asian brokers. Pinatindi rin ng Trump administration ang sanctions at military blockade laban sa Venezuela na anilay isang sponsor ng narcotics na pumapasok sa teritoryo ng Estados Unidos. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. Ipinahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na handa ang Ukraine na magsagawa ng halalan kung matitiyak ng Estados Unidos at mga kaalyado ang seguridad sa panahon ng botohan. Ginawa niya ang pahayag matapos akusasyon ni US President Donald Trump na ginagamit ng Kyiv ang digmaan para iwasan ang eleksyon. Giit ni Zelensky, maaari silang magdaos ng eleksyon sa loob ng 60 hanggang 70 araw kung may sapat na proteksyon, lalo na para sa mga sundalong nasa frontline at milyon-milyong refugee sa ibang bansa. Inilunsad ni US President Donald Trump ang Trump Gold Card na isang bagong visa program na nagbibigay ng mabilis na daan patungong US residency at posibleng citizenship kapalit ng bayad na hindi bababa sa $1 million. Ayon sa White House, ang programa ay para lamang sa high-level professionals at sa mga makapagpapatunay na makapagbibigay sila ng malaking benepisyo sa ekonomiya ng Amerika. Mayroon ding platinum card na nagkakahalaga ng $5 million na may kasamang tax breaks, habang ang mga kumpanyang gustong mag-sponsor ng empleyado ay kailangan magbayad ng $2 million. Umani naman ito ng batikos mula sa ilang Democrats na nagsasabing mas pinapaboran nito ang mayayaman sa gitna ng pinaigting na immigration crackdown ng administrasyon. Hindi pa tapos ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang binigyan diin ng komisyon sa kabila ng mga pahayag na ilang buwan na lang ang natitira sa komisyon. Nilinaw ng ICI na magpapatuloy sila hanggang walang utos ang Malacanang na itigil na nila ang ginagawang investigasyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. The Commission will continue with its hearing and investigation, hearing in particular, on up to December 15. The Commission will continue with its case build-up, except that the fact that the hearings will not continue in the meantime. Tuloy ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pag-iimbestiga sa nangyaring anomalya sa flood control projects sa bansa. Ayon kay ICI Executive Director, Attorney Brian Keith Hosaka, inaasahan ang susunod at huling pagdinig ng komisyon ngayong taon sa darating na December 15, kung saan inimbitahan muli nilang humarap si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kaugnay nito, nilinaw ni Attorney Hosaka na mananatili sa pagganap ng mandato ang komisyon hanggat hindi ito binubuwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malinaw naman sa Executive Order 94, meron tayong sunset clause dun.
wherein it says that the commission will continue to exist until the purpose for which it was created is achieved. Functus officio nga yun yung tinatawag sa legal term, upon the completion of its mandate or until earlier dissolved by the President. That is very clear in the executive order. Kaya sa susunod na taon, hihiling ang ICI ng budget upang maipagpatuloy ng maayos ang kanilang trabaho. Iginiit din ni Attorney Hosaca na kung may sa batas na ang pagbuo ng Independent People's Commission, hindi ito isang redundancy o pagdodoble lang ng trabaho. Aniya mas mainam ito, lalo na at malawak ang iniimbestigahang nangyaring anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. I believe complementary nagtutulungan yung dalawang agencies in that manner. Because nakita naman ninyo, and it was discussed before the media and of course the public, that we're looking at a very big universe, meaning nasa mga 238,000. So if the mandate is to look into these infrastructure projects, then the more people looking at it, then the better. Suportado rin ng komisyon ang paghimok ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso na iprioridad ang pagpasa sa nasabing panukalang batas. Samantala naniniwala si Attorney Hosaca na maayos na nagagawa ng komisyon ang dapat nitong magawa. Isang patunay na rito ang kanilang naging mga rekomendasyon na kasuhan at imbestigahan sa Office of the Ombudsman. Sinasabi ko nga sa inyo, we refer cases to the Ombudsman. These are criminal charges, administrative charges, and we know for a fact na nagbunga na, there was already a case filed before the Office of the Ombudsman, before the Sandigan Bayan. Warrants of arrest were already issued, people were already arrested, brought to the jurisdiction of the courts. Ayon kay Attorney Hosaca, mas mainam na kumpleto ang tatlong commissioner ng ICI. Ngunit ang pag-alis ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson ay hindi hadlang upang magpatuloy ang investigasyon at case build-up ng ICI sa kontrobersyal na flood control projects. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa nalalapit na effectivity ng resignation ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Babe Singson, tiniyak ng independent body na patuloy ang kanilang gagawing pag-aaral o pagsusuri sa mga dokumentong mayroon silang kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Ngunit ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaca, wala pang tiyak na napag-uusapan ng komisyon kung magpapatuloy ang mga pagdinig kapag nawala na ang isa sa mga commissioner nito. Paliwanag ni Attorney Hosaca, hindi mahihinto ang pagtatrabaho ng ICI ngunit mas mabuti kung kumpleto ang mga miyembro ng komisyon. Sa ngayon, wala pang decision ang commission on whether or not hearings will continue despite the commission lacking one member. 2 of the 3 commissioners will still be present. They are still part of the commission. And for me, that can still be sufficient basis for the commission to continue. But it would really be best if we have a full commission, a complete commission. Hindi nagbigay ng tiyak na epekto ang Independent Commission for Infrastructure ICI kaugnay ng voluntaryong pagsuko ng kontratistang Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaca, matagal nang tumanggi ang mga Diskaya na makipagtulungan sa komisyon kaya hindi niya masabi kung paano ito makakaapekto sa trabaho ng ICI. Ngunit binigyan diin ni Attorney Hosaca na ang issue sa kontrobersyal na flood control projects ay hindi lamang umiikot sa nabanggit na kontratista. Kaya tuloy lang ang kanilang investigasyon kahit sino pang personalidad ang madiskubre nilang sangkot sa nasabing anomalya. Ang problemang to kasi hindi lang naman nakadikit sa mga Diskayas. Marami pang iba dyan eh. So we will continue, papapatuloy ang aming investigation regardless kung sino man ang personalities dyan. So as far as the
the effect of this statement by the disguise are concerned or this surrender is concerned, we cannot speculate on. Magsisimula na ang full deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa December 16, araw ng Martes. Bukod sa mga places of worship, babantayan din ang mga transportation hubs gaya ng terminal ng tren. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nag-adjust po tayo ng alert status sa buong NCRPO. And in relation to this, we will be deploying more than 14,000 personnel para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kapababayan dito sa NCR sa pagse-celebrate po ng kanilang holiday season. Muling paiigtingin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang police visibility sa Metro Manila. Bukod sa pagdideploy ng maraming pulis, ilang araw bago ang year-end holidays, naka-heightened alert status na ang Metro Manila Police. Layo nitong matiyak ang seguridad ng publiko sa paparating na long vacation. Ngunit ayon kay NCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin, posibleng itaas pa ito sa full alert status sa mga susunod na araw. Naka-heightened alert na po tayo at itong mga personnel na po ito na i-deploy po natin sa mga piling simbahan, sa mga transport hubs. Of course, pag sinabi nating transport hub, lahat po ng mga bus terminals, pati sa airport at saka kung saan po nag-converge po yung mga tao, mga jeepney terminals at saka mga piling lansangan po. At magdi-deploy rin po tayo at maglalagay ng mga police assistance desk sa mga piling mga shopping malls din po kung saan maraming pong tao. Kabilang sa mga babantayan ng mga pulis ay ang places of worship, pamilihan, palengke, pasyalan at mga transport hubs gaya ng paliparan at pantalan. Magde-deploy na rin ng nasa 300 pulis sa mga train stations kabilang ang K9 units. Ito'y upang masiguro na walang makalulusot na kahina-hinalang bagay o tao na maaaring humalo sa mga pasahero. Dalawa po, sa rail station po, magtatalaga po tayo ng dalawang pulis po kasi may kasama na rin po silang gwardiya doon at saka mga, I understand, nag-deploy din po ata yung Philippine Coast Guard sa mga MRTs and LRTs. Sa ngayon, sinabi ni General Abirin na wala pa silang augmentation na manggagaling sa ibang rehiyon. Based po sa latest threat assessment po natin ay wala naman po tayong nare-receive na threat po sa security po dito sa NCR. But just the same, hindi po tayo nagpapakampante. Tuloy-tuloy po yung intelligence monitoring po natin in coordination po and in collaboration po sa other intelligence unit po ng Armed Forces of the Philippines and other law enforcement agencies. Paalala ni Major General Abirin sa publiko, mag-ingat sa mga kriminal na nananamantala sa ganitong panahon upang makapang-biktima at makapang-lamang. Sa mga kababayan po natin na lalabas po ng kanilang kabahayan para po mag-shopping or mag-enjoy po sa holiday season, paalala lang po natin na wag na po tayong magsuot ng mga mamahaling kagamitan or magdala ng mga mamahaling bagay. And sana po palagi po tayong alerto at mapagmatsyag po sa ating kapaligiran. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng traffic management intervention ang Metropolitan Manila Development Authority upang hindi na maulit ang naranasang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa Marcos Highway noong weekend. Ayon naman sa Metro Manila Council, makatutulong din para maibsan ang mabigat na trapiko kung hindi isasabay ngayong Disyembre ang pagkakaroon ng sale sa mga mall. Ito ang balita ni Benedict Samson. Dahil kailangan po talagang pagtulong-tulungan, nagkaroon din ng inspection kahapon. At ipinresenta po namin yung mga interventions at yung mga adjustments na gagawin. Naipadala na ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw sa Pasig City, Marikina City, Cainta at Antipolo City ang draft ng Memorandum of Agreement kaugnay ng ipatutupad na traffic management intervention sa Marcos Highway. Nakasaad sa naturang kasunduan ng mga gagawing adjustment sa ipatutupad na traffic management intervention sa Marcos Highway base sa mga napag-usapang rekomendasyon matapos ang isinagawang inspeksyon ng mga otoridad kahapon. Bukod sa pagpapalit ng plastic barriers, napag-usapan din
din ng MMDA at mga lokal na pamahalaan ng adjustment sa U-turn slot sa Marcos Highway kung saan nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. On a regular day, yung U-turn slot pa rin po. Although may mga adjustments nga po na gagawin na ipinakita kanina like yung back-to-back na U-turn slot. Yung iba inililipat namin ng location. Yung iba naman hinahabaan namin yung harang para yung mga galing sa side street hindi piliting tumawid na nakaka-cost din kasi yung transition masyado maikli. Makikipag-usap din ng MMDA at LGUs sa mga may-ari ng subdivision para maging alternatibong ruta sakaling may pagbigat ng trapiko sa Marcos Highway. There are still some private subdivisions na talagang gated and sabi nila they will invite at magpapatawag ng isahan na lang yung mga subdivisions na nasa LGU ng Pasig, Marikina, Antipolo, and Cainta. Dagdag pa ng MMDA, hihingi na rin sila ng tulong sa Philippine National Police Highway Patrol Group para tumulong sa pagpapatupad ng batas trapiko sa naturang kalsada. Nitong Martes, natalakay na rin ng MMDA at LGU ang pagpapatupad ng isahang truck ban sa Marcos Highway. Samantala, sinabi naman ni Metro Manila Council President na si San Juan City Mayor Francis Zamora na malaking tulong din para maiwasan ang traffic build-up kung hindi isasabay ngayong Disyembre ang sale sa mga mall. Kung ang mga mall-wide sales po ay may iwas natin sa Disyembre kung saan alam naman natin ay lahat ay pupunta sa mga malls, malaking bagay po talaga yan. At I'm very optimistic that our mall owners and operators will support the plan of the MMDA and the Metro Manila Council because in the end, ano bang habol natin lahat pare-parehas, diba? Maibsan ang problema ng traffic sa Metro Manila. Again, hindi ho namin pinagbabawal yung sale on a per store basis. Ang pinagbabawal lang po sana namin or nire-request namin na wag munang gawin ay yung pong yung mall-wide sale na buong mall ay sale kasi po talagang dinadagsa ng tao. Dagdag pa ng alkalde, makababawas din sa volume ng sasakyan ng carpooling ng mga magpupunta sa mga mall. At ako po, hinikayat ko ang bawat isa, mag-carpool po tayo. Lalong-lalo na kung isang malaking grupo tayo, isang mall din naman ang pupuntahan natin pare-parehas. Bakit pa tayo pupunta rin gamit ng kanya-kanyang sasakyan? Di mas mabuti, magplano tayo mabuti, mag-carpool po tayo. Sinabi rin ni Zamora na bukod sa MMDA Traffic Enforcer, ay napag-usapan na rin ng mga lokal na pamahalaan na i-extend ang duty ng mga traffic enforcer ng bawat LGU. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na nais niyang makipagpulong kay US President Donald Trump sa lalong madaling panahon dahil sa tumitinding pressure mula sa China. Sinabi niya ito sa isang pagpupulong ng House of Representatives Budget Committee bilang tugon sa panawagan ng opposition leader Yuichiro Tamaki para sa mas matibay na Japan-US cooperation. Ikinokonsidera ng Prime Minister ang pagpupulong maging sa Davos, Washington o sa ibang pagkakataon kung maglalakbay si Trump sa ibang bansa. Tumindi ang pressure ng China matapos banggitin ni Takaichi na ang posibleng paggamit ng puwersa ng China laban sa Taiwan ay maaaring ituring na banta sa kaligtasan ng Japan, na magbibigay daan sa bansa na gamitin ang karapatan sa collective self-defense. Nagdudulot ng matinding pangamba at diplomatikong tensyon ang panibagong serye ng pagbabanta ni US President Donald Trump laban kay Colombian President Gustavo Petro dahil sa umano'y lumalakas na produksyon ng droga sa Colombia. Libo-libong Colombians ang nagprotesta sa Bogota upang kondenahin ang sinasabing panghihimasok ng Washington sa kanilang bansa. Ito ang balita ni Early Briones. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too.
Ito ang tahasang babala ni US President Donald Trump kay Colombian leader Gustavo Petro kaugnay ng tumataas na produksyon ng cocaine sa Colombia. Ayon kay Trump, kung hindi ititigil ni Gustavo ang pagiging kaaway ng USA, ay maaari itong maging susunod na target ng anti-drug operation ng Estados Unidos. Nauna nang inatake ng US military sa Caribbean Sea ang isang oil tanker na umano'y konektado sa Venezuela at Iran na lalo pang nagpataas ng tensyon sa rehiyon. Sa gitna ng lumalalang tensyon, libo-libong Colombians ang nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng US Embassy sa Bogota para labanan ng umano'y panghihimasok ni Trump sa kanilang bansa. Nosotros como colombianos tenemos que defender nuestro territorio, llamar a la unidad nacional, rodear a nuestro gobierno, rodear al gobierno de Venezuela y buscar acciones conjuntas para no solamente defender la paz, sino también defender nuestro territorio. Mariin nilang kinukundina ang panibagong banta ni Trump laban sa kanilang Pangulo, pati na ang posibilidad ng pag-atake sa kanilang teritoryo. Para rechazar el tratamiento que Estados Unidos y su presidente Trump vienen dándole al presidente de la República de Colombia al incluirlo en la lista Clinton, pero además de amenazar con una invasión armada a Venezuela y Colombia. Naniniwala ang mga demonstrador na hindi titigil ang agresyon ng Estados Unidos at dapat magkaisa ang bawat Colombians upang protektahan ang kanilang bayan at ang Venezuela na tinatawag nilang sister nation. Nagbabala rin ng grupo na ang tensyon ay posibleng mauwi sa mas malala pang konfrontasyon. Es posible, Trump necesita el territorio colombiano para agredir a nuestra hermana Venezuela y esa es la tarea que nosotros tenemos que asumir como colombianos. Evitar a toda costa que nuestro territorio se preste para agredir a una nación hermana, para agredir a un pueblo hermano. Posible umanong maging staging ground ng US ang Colombia para atakihin ang Venezuela. Babala rin ng mga ito hindi lamang militar ang banta, kundi pati ang posibilidad na makialam ang Washington sa susunod na halalan upang maihalal ang kandidato na magiging tauhan ng Amerika sa Colombia. Hindi katanggap-tanggap para sa mga Colombians ang umano'y extrajudicial actions ng Estados Unidos sa Caribbean at Pacific na anilay paglabag sa karapatang pantao. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng formal na tugon si President Gustavo Petro sa matitinding pahayag ni Trump. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia. Ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Plano ng Bureau of Internal Revenue na magpatupad ng reshuffle ng mga opisyal kasunod ng mga nabunyag na anomalya sa auditing ng mga pribadong kumpanya. Sa Senado, isinusulong na tanggalan ng kapangyarihang magsagawa ng random audit ang mga Revenue District Office dahil sa mga issue ng pang-aabuso. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. We really have to study this, sir. Itong law na ito, itong mga mission order, kasi hindi po nagagawa ang trabaho nito. Ginagawa lang po itong gatasan ng mga empleyado. Lugi ang gobyerno. Ito ang binigyan diin ni Senador Erwin Tulfo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa pangungulekta ng buwis sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Binigyan diin ng senador ang hindi tamang paggamit at pag-abuso sa Letters of Authority o LOA at submission orders ng ahensya. Sa halip na maging kasangkapan upang patibayin ang integridad ng tax system ng bansa, mismo ang mga ito pa umano ang ginagamit sa harassment, panggigipit at pangingikil sa mga taxpayer. Ang problema ho natin dito, yung inyong RDO District Office, inassess nitong dalawang kulukoy na ito yung kumpanya ng 36 million. Nagkaroon ng tawaran na reduce sa 6 million. And finally, 800,000. Tapos, ang bibigyan lang ng official receipt ay 200,000 lang. Paano po ito nangyari? Kaya nga po ito yung sinasabi na useless itong LOA. Kasi pwede palang tawaran, di po ba? Aminado naman ng BIR na matagal na ang problemang ito sa pangungulekta ng buwis. Paliwanag naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, humaharap ang kanilang kawanihan sa Blue Ribbon upang tugunan at bigyan linaw ang mga issue.
We welcome this scrutiny that requires us to look at the system as a whole. We acknowledge the need to reduce discretion, strengthen accountability, and ensure consistent implementation across all offices. Bunsod nito, inirekomenda ng senador na magkaroon ng reshuffling sa mga kawani ng BIR, partikular na ang RDO. Are you planning to make a reshuffle very soon, sir? Kasi halos lahat po itong mga nasa harap po natin, nirereklamo po. Kakameron po tayo ng reshuffling very soon. Ipauubayan naman ng Senate Blue Ribbon Committee sa BIR kung gaano kalawak ang reshuffling na ipatutupad ng ahensya sa kanilang mga tauhan. Ilang suwestyon naman ang isinulong ni Senador Bam Aquino upang maiwasan ang pang-aabuso ng ilang kawani ng BIR. Unang-una, sana po wala na sa RDO ang kapangyarihan to audit on their own. And if you are taking this on, I would commend you for that. Pinuna rin ni Aquino ang paraan ng pamimili kung sino ang mga kumpanyang i-audit ng ahensya. Hiling nito na magsagawa ng totoong random manual audit. Habang ibinahagi naman ni dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang kanilang dating plano na gumamit ng Artificial Intelligence o AI para rito. So what you're saying is, with the proper use of technology, hindi kailangang random, pwedeng AI supported yung pagpili ng mga posibleng hindi nagbabayad ng buwis. That's what you're saying, no? Yes po. That is really the aim. 100% na fully automated ang audit selection. Okay. Attorney Kim? Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa umano'y anomalya sa BIR sa susunod na buwan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng tagapagsalita ni Meghan Markle na nakipag-ugnayan ng Duchess of Sussex sa kanyang amang, si Thomas Markle, na kasalukuyang nasa ospital sa Pilipinas. Sinabi ng kampo ni Meghan na bagamat nahirapan siyang makontak ang ama, na parating naman ito ang kanyang mensahe at hiling para sa kanyang kaligtasan. Nananatili namang umaasa si Thomas Markle na muling makita ang anak at ang pamilya nito bago pa mahuli ang lahat. Muling magsasagawa ng preliminary investigation o investigasyon ang Department of Justice kaugnay ng kaso ng mga sabungero na nawala sa Manila Arena. Posible namang maisama na rin sa hiwalay na kasong ito ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ito ang balita ni Dante Amento. Well, there will be a preliminary investigation that will still be conducted. Sa naging resolusyon ng Department of Justice o DOJ sa kaso ng missing sabungeros, isa sa pinakakasuhan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Si Ang ay itinuro ng witness na si Julie Patidongan alias Totoy bilang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Sa susunod na linggo ay inaasahang formal nang maihahain ang mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban kina Ang at 21 iba pa. Pero muling magsasagawa ng preliminary investigation ang DOJ kaugnay ng development na ito, partikular sa kaso ng mga sabungero na nawala o huling nakita sa Manila Arena. Ayon kay Prosecutor General Fadulyon, maaaring maidagdag na akusado sa hiwalay na kasong ito si Atong Ang. So, pwede pa siyang masama doon. Kaya lang, kailangan magkaroon muna ng preliminary investigation at malaman kung talagang merong ebidensya patungkol sa kanya na magiging basihan para siya ay isama doon sa kaso niya. Mabibigyan din anya ng pagkakataon si Ang na mailahad ang kanyang panig at mapasinungalingan ang mga akusasyon sa kanya. Ang mga kasong nakasampa hinggil sa Manila Arena case ay kidnapping at serious illegal detention. And in order to afford the respondent the opportunity to refute the charges against him. Ayon naman sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, inaasahan na nila ito kung pagbabatayan ang naging resolusyon sa unang kaso. Nakahanda naman anya sila para rito. Samantala, posible ring matanggal bilang akusado sa Manila Arena case si Julie Patidongan alias Totoy. Ito ay dahil sa resolusyon ng panel of prosecutors sa mga reklamo na isinampa na mga kaanak ng nawawalang sabungero sa DOJ. Inalis ang magkapatid na Julie at Elakim Patidongan sa kakasuhan at ginawa silang mga state witnesses sa kaso.
Kapag may matibay na ebidensya upang isama ang pangalan ni Atong Ang sa kaso sa Maynila, magkakaroon ng tinatawag na Amendment of Information o kaso kapag naipasok ang pangalan ni Ang na isa sa mga akusado. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang na-turn over ng Department of Science and Technology sa Philippine Army ang prototype ng COBRA o Controller Operated Battle Ready Armament. Isa itong remote-controlled weapon system na idinisenyo at binuo ng DOST para mailagay sa mga tangke. Kanina, ipinamalas din ang kakayanan nito sa isang live fire exercise sa Kapas, Tarlac. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Multiple impacts confirmed. Sa layong mahigit kalahating kilometro, sapul ang target sa sunod-sunod na putok ng 50 caliber machine gun mula sa lumang Armored Personnel Carrier o APC. Dahil sa inilagay na bagong sistema dito ang COBRA o Controller Operated Battle Ready Armament. Kaya mas sakto sa target, mabilis at ligtas ang mga kasali sa operasyon. Gawang Pinoy ang COBRA na idinevelop ng Department of Science and Technology o DOST sa loob ng 2 taon. Ito ay isang sistema ng armas na ikinakabit sa mga sasakyang militar tulad ng tangke at armored vehicles. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang malantad sa panganib ang gunner dahil madali niyang makokontrol ang machine gun o kanyon kahit nasa loob lang siya ng tangke o APC. With this, all the operations in manning the gun, firing the gun will be done inside the APC. And this is automated na. Automatic siya. It will be, the gunner will be helped by a tracking electro-optics. It will lock on the target and then kahit saan pumunta yung target basta within the range, it will fire by ano pa rin ng gunner yung operation. Okay, man pa rin. Kung dati kailangan pang lumabas ng gunner dito sa APC para putukan ang kalaban gamit ang 50 caliber machine gun na ito, pero sa tulong ng COBRA system, hindi na kailangang lumabas ng sundalo. Gamit lamang ang remote control, kayang tamaan ng kalaban sa layong 1 kilometro. Ginawa ito upang palakasin ang mga armored vehicle ng AFP. Target ng Philippine Army na kung maaari ay malagyan ng ganitong sistema ang lahat ng kanilang mga tangke. Pero sa ngayon, 20 muna ang kanilang initial na target. Sa ating CADC, yung Archipelagic Defense Concept, of course, the Army will always be fighting on land. Our land defense concept. Alam natin at the end, the last battle will be fought on land. So we are really strengthening our capability on land, how to defend our land. And this armor division is our malaking bagay ito sa ating external defense. No? That's why we are developing systems and capabilities. Ilang dekada nang nakasandal sa pagbili ng gamit pang depensa ang Pilipinas sa ibang bansa. Mas mahal, hindi compatible kung minsan at may delay pa. Pahirapan din kapag nasira ang gamit na binili sa kanila. Kailangan pang ipagawa sa ibang bansa o kaya ay antayin ang ipapadala ng manufacturer. Hindi katulad kung lokal ang magmamanufacture ng ganitong weapon system, kalahati ang matitipid ng pamahalaan. So andito na yung technology by our local manufacturers, then mas madali yung turnaround time. Sa ngayon, 5 local manufacturer na ang nagpahayag ng intensyon na i-reproduce ang COBRA. Ang DOST naman ay patuloy sa pagdevelop ng mga bagong kagamitan at sistema na makakatulong sa militar. Nauna nang dinevelop ng DOST ang Buhawi, isang fully automated remote-controlled weapon station para naman sa mga sasakyang pangdagat ng Philippine Navy. Marami po kaming ginagawa that can be
shared with the military. So for us, working with the military industry or defense industry would serve many good purposes, especially developing new products, not only for military but for civilian purposes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas pinaigting na Department of Migrant Workers Cordillera ang kampanya para sa mga kababayang nais maghanap buhay sa labas ng bansa. Nagbabala rin ang ahensya laban sa dumaraming mga illegal recruitment agencies na layong manloko ng mga aplikante na nais makapagtrabaho abroad. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Ang challenge natin is for us to make our anti-illegal recruitment campaign stronger. Lahat ng mga sectors, hinihiling namin na sana i-warn natin ang ating mga kababayan na huwag basta-basta makipag-deal sa mga scammers at saka sa mga recruiters online. Tuloy-tuloy ang information drive ng Department of Migrant Workers Cordillera Region sa mga komunidad at paaralan para turuan ang publiko kung paano makakaiwas sa illegal na recruitment. Papalawakin pa ang kampanya sa pamamagitan ng mga kasunduang pipirmahan sa iba pang probinsya sa rehiyon. Katuwang dito ang Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Overseas Workers Welfare Administration at Commission on Higher Education o CHED para tulungan ang mga OFW at bigyan ng tamang orientation ang mga estudyanteng kadalasang target ng mga peking job offers abroad. We brought the anti-illegal recruitment to the schools and many DMW offices in the different regions have followed suit. Ang isang na-discover natin, pinasok ng mga third parties at intermediaries ang state universities and the higher educational institutions to promote internships ng mga bata abroad. We want to warn our universities na pwedeng legit yan, pero in some cases, itong mga program nito ay ginagamit na vehicle in the guise of internship or training. Nananatiling patungkol sa illegal recruitment at trafficking ang pinakamaraming nakukuhang reklamo ng DMWD CAR na umaabot sa 10 hanggang 12 konsultasyon bawat araw. Kabilang din sa mga reklamo ang pang-aabuso, contract switching, hindi pagbabayad ng overtime at warshock mula sa tensyon sa ibang bansa. Tinatayang mahigit 36,000 ang documented overseas Filipino workers sa Cordillera. Halos 500 Pinoy kabilang ang mahigit 150 Cordilleran ang nabiktima na ng mga peking job offers sa Japan, Switzerland at Canada na nagbayad pa ng 150,000 hanggang 200,000 bago madiskubring peke ang kanilang papeles sa airport noong November 15, 2025. Ito ang pwedeng kababagsakan ng mga na-recruit illegally. Pwedeng maging drug mule, pwedeng maging scammer, pwedeng maging sex slave, pwedeng maging overworked, abused, domestic worker, at pwedeng maging surrogate mother. Mahirap yan. Hindi ito pananakot lang. You just Google and you will find out that there are real people who fell victims to illegal recruiters and traffickers. Kasama ng DMW ang NBI, DOJ at Integrated Bar of the Philippines sa paghahanda ng kaso laban sa umano'y recruiter na si Sheena May Canlas. Patuloy ang paalala ng DMW na magdoble ingat at siguraduhing lehitimo ang kumpanya o agencies na pagpapasahan ng aplikasyon para makapagtrabaho abroad. Para malaman ang mga accredited recruitment agency, maaaring magtungo sa website sa Department of Migrant Workers. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagbabala ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI sa publiko na huwag bumili ng paputok sa Bukawi, Bulacan kung walang maipakitang tamang license permit ang nagbebenta. Hinimok ng PPMDAI ang mga mamimili na huwag tangkilikin ang tinda ng mga hindi lisensyadong dealer upang makaiwas sa disgrasya, lalo na ngayong dumarami ang illegal na paputok tuwing holiday season. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa mga mamimili naman po, nakikiusap kami na huwag nyo na pong tangkilikin yung mga walang lisensya. At ine-encourage namin na bumili kayo sa physical store. Ilang linggo bago magpalit ang taon, muling nagpaalala ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI sa publiko na huwag bumili ng paputok sa mga hindi lisensyadong dealer at retailer. Ayon kay Lea Alapide, Vice President ng PPMDAI, tanging mga may kumpletong permit lamang ang dapat pagkukunan ng paputok upang matiyak na ligtas at legal ang produkto. Kabilang sa kailangang dokumento ng isang dealer ang DTI permit, Municipal Business Permit, BFP Fire Safety Inspection at 3 taong kontrata sa PNP Camp Crame. Simple lang naman po yung mga requirements nila. Dapat naka-attend muna ng seminar dahil doon po dinidiscuss ng PNP ang mga alituntunin at mga batas patungkol po dito. So, LGU permit, ganun lang naman din po, may babayaran sila. O pagbigay po nila nung LGU permit po, siya naman po nilang i-attach kasama rin po nung PNP license or PNP retailer's permit. May kaukulang bayad din ang mga lisensya mula sa PNP. 30,000 para sa manufacturers, 15,000 para sa dealers at 2,000 para sa retailers. Ayon sa dealer na si Lichel Aguilar, renewal ng lisensya ay tuwing 3 taon para sa manufacturers at dealers at kada 2 taon naman para sa retailers. Sa kasalukuyan, matumal pa ang bentahan ng paputok sa Bukawi. Ngunit doble na ang itinaas ng presyo dahil sa kakulangan ng supply at pagmahal ng kemikal na kailangan sa paggawa nito. Yung mga local items po tulad ng mga Quitis, yung mga 3-star, mga sawa, o pati lucis nga po medyo tumataas na konti-konti. Pero ang malaking tinaas po, Quitis po tsaka yung mga sawa. Mas konti po ang supply ngayon dahil po din sa weather. Wala rin po kami magawa pag kulang Kaya tumataas po ang price. Kasi konti po ang supply, mataas pa rin po ang demand. Kasi medyo tumaas-taas nga siya Kailangan ko ngang i-budget yung aking para ma-avail ko lahat yung tinitipid-tipid ko para kumasya. Kaya kung tumaas siya, nasa atin na yung pagtitipid or pagbabudget. Sa nalalapit na pagpapalit ng taon, mariing paalala ng mga otoridad sa mga mamimili na maging mapanuri sa mga bibilhing paputok para maging ligtas sa mga nalalapit na selebrasyon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumulak na patungong Thailand, suot ang uniforme ng Pilipinas si Olympic gold medalist Hidilyn Diaz kasama ang national weightlifting team para sa 33rd Southeast Asian Games. Muling sasabak si Diaz sa SEA Games matapos hindi mag-participate sa 2023 edition. Bukod kay Hidilyn, bumiyahe na rin ang Gilas Pilipinas 5x5 men's at women's teams. Target ng grupo na madepensahan ang titulo sa men's division at muling makuha ang korona sa women's side. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Webes. Salamat po at shoutout kina Ram Padilla, Cindy Jane De Tomas at Danilo Consigna. Maraming salamat din kay Alan Tan Bandin, Elvira Kabanglan at Lawrence Kyle. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button.
Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Santiago 2:22 na nagsasabi, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.